is it for the people? There's so much trouble in this country. If I become president, I propose to get rid of the drugs. Hindi ko kaya pumatay ng babae pati bata. Drugs and criminality must stop. And I would do it even if it cost me my life, my honor. Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? 2016 taon na nakamit ng pinasan para sa atin. Maraming humusga, marami ang di naniwala. Daming napailing dahil di siya lubos kilala. Siya si Tatay Digong, ang ama ng Dabawenyo. Sumikat sa kanyang mga diskarte't pamumuno. Bitbit ang kanyang tapang at ang pagiging brusko. Di maitatanggi ang puso bilang Pilipino. Imbes mapaganda, sariling buhay ay inalay. Maprotektahan lang ang kababaihang walang malay. Sa kamay ng mga taong sa droga'y nakasalalay. Pinaranas niyang ligtas na lumabas ng ating bahay. Ngayon ay nahaharap sa kasong di lubos isipin. Dahil ginanapan niya mga tungkuling para sa atin. Ngayon nyo nga sabihin, tama ba na siya'y hulihin? Naging masaya lahat ng oras niya, ayaw nyo lamang tong aminin. Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? Nakakatakot na ang mga balita. Paano na ang kaligtasan ng mga mahihina? Paano na ang kabataan at babaeng inosente kung wala nang magmamalasakit tulad ni Duterte? Makakaikot ka pa ba sa kalsada sa gabing wala kang iisipin na trahedya? Paano ang ating magulang bawat araw di kampante kung mawawala sa Pinas ang isang Duterte? I'm there to serve the people. Tay, kamusta ka na ba? Nasaan ka man ngayon, sana'y nasa mabuti ka. Lumaban ka, kailangan ka pa ng ating bansa. Tulad nung nilabanan mo ang mga durugista. Pilit ka mang sirain sa mata ng mga tao. Tinuri mong kaibigan, sinukli sa'yo ay kaso. Di ka kayang pantayan at hinanapan ka ng butas. Binigyan mo ng tiwala, binigyan kanya ng posa. Sinraidor, inisahan at ipinagkanulo. Talagang sinamantala nila ang kahinaan mo. Halos kalag ka rin ka na ng mga taong abusado. Alipin ang pera't uhaw sa posisyon at trono. Di nyo matanggap na magaling siyang presidente. Sigaw ng Pilipino ay ikaw pa rin Duterte. Bukod tanging presidenteng nanininig sa mabagal. Sa pabsama pekagamal inisabak ng matagal na naging presidente ng Pinas. Ngayon ay pinagtutulungan ng kampo ni Satanas. Mga walang ibang hangad kundi sa trono maupo. Para sa posisyon ay handa na makipagbuno. Nung kanyang panahon ay nabawasan ang sagabal. Ngayon ay bumalik kaginabo nagipagkamal. Bamad silak pangimatay langon doon namin balingan. Balik sa dating gawi wala nang kinakatakutan. Ano na ang nangyari sa pinasigla ng bayan? Ang sukli ba ay kulungan sa kanyang pinaghirapan? Galit ba kayo pagkat siya'y masakit magsalita? O galit kayo kasi siya yung maraming nagawa? Pagiging mayor ko, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na basta isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan. Nung siya pa ang nakaupo, ramdam natin ang kaligtasan. Pagkat dahil sa kanya, ang krimen ay nabawasan. Mga adik inorasan at sila ay pinasuko. Sa bayan kong Pinas, siya ang tunay na may puso. Ngunit ngayong tapos na ang kanyang panunungkulan. Kung tratuhin ng gobyerno ay parang salot sa lipunan. Siya'y pinagkaisahan ng mga nakaupo. Sa laban mo kasama kaming mga taga Cotabato. Ganito ba talaga ang batas sa Pilipinas? Sino pa yung nasa tama? Ay siya ba ang nakaposa? Puti pa yung mga adik, meron kayong malasakit. Eh paano naman yung ginahas at pinatay ng adik? Sa guna niya nakasabi ang pagkamalapat silak. May baso bang imatay no tagaw ang makagilag? Araw-araw may patayan at tila babaligsahan. At ang mga mahihirap ay lalo pang nahirapan. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon
Pilipinas ngayon ay pinagtutulungan ng kampo ni Satanas. Mga walang ibang hangad kundi sa trono maupo. Para sa posisyon ay handa na makipagbuno. Nung kanyang panahon ay nabawasan ang sagabal, ngayon ay bumalik kaginabo naging pagkamal. Bamad silak pangimat